Ang Argentina, kasalukuyang kampeon ng mundo, ay makakalaban ang Cabo Verde para ipagpatuloy ang depensa sa titulo at mapalapit sa panibagong World Cup. Mag-ingat dahil mula ngayon magbabago na ang takbo ng kampyonato. Wala nang puwang sa pagkakamali, hindi sapat ang tabla at di na mahalaga ang nagawa mo sa group stage. Ngayon, 90 hanggang 120 minuto na lang kung saan kahit maliit na pagkakamali ay pwedeng magtanggal sayo sa World Cup at alam ito ng Argentina. Ang koponan ni Lionel Scaloni ang paborito, oo, pero haharapin nila ang isang team mula Cabo Verde na walang pressure, uno ng pag-asa at handang isulat ang pinakamahalagang pahina ng kanilang kasaysayan. Kaya't dumiretso na tayo sa impormasyon na hinahanap ng milyong-milyong tagahanga. Anong oras ang laro ng Argentina versus Cabo Verde? Gaganapin ang laban sa Hard Rock Stadium sa Miami, isa sa mga pinakakapanapanabik na venue ng World Cup na ito, sa Espanya. Magsisimula ang laban sa alas 2 ng hating gabi, oras sa Portugal. Sa Argentina naman, magsisimula ito ng alas 11 ng gabi. Magsisimula ang laban ng alas 7 ng gabi, oras sa Uruguay. Mapapanood din ito mula alas 7 ng gabi, oras sa Brazil. Magsisimula rin ito ng alas 7 ng gabi, oras sa Paraguay. Ang unang 7 ay tutunog ng alas 7 ng gabi. Sa Chile, magsisimula ang laban ng alas 6 ng gabi. Sa Bolivia, magsisimula rin ito ng alas 6 ng gabi. Sa Venezuela, ganon din, alas 6 ng gabi ang simula. Magsisimula ang laro ng alas 6 ng gabi. Sa Colombia, magsisimula ang bola ng alas 5 ng hapon. Sa Peru, magsisimula rin ito ng alas 5 ng hapon. Sa Ecuador, magsisimula ang laban ng alas 5 ng hapon. Sa Mexico, ang oras sa gitnang bahagi ng bansa ay alas 5 ng hapon din. Sa Costa Rica, magsisimula ito ng alas 4 ng hapon. Sa Guatemala, magsisimula rin ito ng alas 4 ng hapon. Sa Honduras, magsisimula ang laro ng alas 4 ng hapon. Sa El Salvador, magsisimula rin ito ng alas 4 ng hapon. Sa Nicaragua, magsisimula ang laro ng alas 4 ng hapon. Sa Panama, magsisimula ito ng alas 5 ng hapon. Sa Cuba, magsisimula ang laro ng alas 6 ng gabi. Sa Republika ng Dominicana, magsisimula rin ito ng alas 6 ng gabi. Sa Puerto Rico, magsisimula ito ng alas 6 ng gabi. Para sa US, ganito ang oras. Miami, New York, Orlando, Washington, East Coast, alas 6 ng gabi. West Coast, alas 6 ng gabi. Chicago, Dallas, Houston, Central Zone, alas 5 ng hapon. Denver, Mountain Zone, alas 4 ng hapon. Los Angeles, San Francisco, Las Vegas at Seattle, West Coast, alas 3 ng hapon. Sa Canada, Toronto at Montreal, alas 6 ng gabi. Ottawa, ganun din, alas 6 ng gabi. Winnipeg, alas 5 ng hapon. Calgary at Edmonton, alas 4 ng hapon. Vancouver, alas 3 ng hapon. Wala nang puwang para magkamali. Narito kung saan panurin ang Argentina versus Cabo Verde, kabilang ang TV channels at opisyal na platforms. Ngayon, dumako na tayo sa mahalagang bahagi. Saan mapapanood ng live ang Argentina kontra Cabo Verde? Cabo Verde, canales de televisión. Cabo Verde, magsimula tayo sa Argentina kung saan mapapanood ng libre ang laban sa Telefe. Bukod pa rito, mapapanood din ito sa TCI Sports, Esports at sa platformang DGO na magbibigay ng kumpletong coverage ng laban ilang oras bago magsimula. Sa Espanya, mapapanood ng libre ang laban sa launo ng Televisión Española. Mapapanood ito sa ITV Play gamit ang mobile, computer o smart TV at maaring subaybayan sa dadon na patuloy nagdadala ng World Cup. Sa Portugal, ang pagsasahimpapawid ay pang-asiwaan ng Sport TV. Sa Mexico, mapapanood ang laban sa Canal 5, Las Estrellas, 2DN Bigs Premium. Sa US, magkakaroon ng dalawang hiwalay na pagsasahimpapawid. Sa Ingles, Fox Sports App Fox 1. Sa Espanyol, Telemundo Peacock Fubo TV. Sa Canada, mapapanood ang laban sa TSNC TV RDS. Kung pupunta tayo sa Timog Amerika, halos buong kontinente ay makakanood ng laban sa DE Sports DGO at mga pambansang operator. Sa Chile, Chilevisión D Sports DGO. Sa Uruguay, D Sports DGO. Sa Paraguay, Tigo Sports DGO. Sa Paraguay, Tigo Sports DGO. Sa Brazil, TV Globo Sports TV KCTV. Sa Colombia, Caracol Televisión RCN D Sports DGO. Sa Perú, América Televisión D Sports DGO. Sa Ecuador, Teleamazonas D Sports DGO. Sa Venezuela, Televen D Sports DGO.
Sa Bolivia, Red Redun Unitel de Sports de Geo. At kung sinusundan nyo kami, mula sa gitnang Amerika, tandaan nyo ito, Costa Rica, Teletica, Guatemala, Chapin TV, Honduras, Televicentro, El Salvador, TCS, Nicaragua, Canal 10 Panama, RPC TV at TVN. Bukod dito, sa mga bansang Caribbean tulad ng Republika Dominicana at Puerto Rico, mapapanood ang laban sa D-Sports DGO at iba pang lokal na may karapatan sa laban. Kaya alam nyo na, hindi mahalaga kung saan kayo nanonood, mapapanood nyo pa rin ng live ang isa sa pinakainabangang laban sa round of 32. Susuri natin kung paano naghanda ang Argentina, ang 11 ni Lionel Scaloni, kondisyon ni Leo Messi bago ang laban, at kung bakit mas mapanganib ang Cabo Verde kaysa inaakala ng marami. Dumating na ang oras para suriin kung paano naghanda ang Argentina para sa laban na ito kontra Cabo Verde. Ang totoo, ang koponan ni Lionel Scaloni ay dumarating sa round of 32 na ito na may malinaw na ipinapakitang pakiramdam. Handa silang ipagtanggol ang titulo. Pero ngayon, narito na ang pinakamahirap na bahagi ng World Cup dahil sa group stage may pagkakataon pang itama ang mga pagkakamali. Sa knockout stage, tapos agad. Isang maling clearance, penalty, red card o pagkakamali sa corner, pwedeng mawala lahat ng pinaghirapan mo sa isang iglap. Dahil dito, paulit-ulit na binigyang diin ni Scaloni sa buong training camp ang isang napakasimpleng ideya. Walang madaling kalaban sa World Cup. At iyan mismo ang malaking pinoproblema ng coaching staff ng Argentina. Sa papel, malinaw na paborito ang Argentina. Mas marami silang karanasan, talento at mataas na kalidad, kaya malamang sila ang pinaka-competitive na squad sa torneo kasama ang malalaking koponan. Pero hindi napapanalunan ang mga laban sa pangalan lang. Napapanalunan ang mga ito sa mismong damuhan. At alam na ng Argentina kung ano ang nangyayari kapag ang kalaban ay naglalaro ng walang takot. Ang Albiceleste ay sasalang sa laban na may halos parehong estruktura na nagdala sa kanila sa World Cup victory. Isang koponang pinagsasama ang karanasan, autoridad at henerasyon ng mga football player sa rurok ng kanilang karera. Si Leo Messi pa rin ang pangunahing sandigan. Tuwing nasa damuhan siya, nagbabago ang lahat kahit di na siya 20 taong gulang. Siya pa rin ang football player na nagkokontrol ng laro. Kapag nakuha niya ang bola sa gitna, napipilitang umatras ang depensa. Kapag bumibilis siya, nagkakaroon ng espasyo para sa mga kasama niya. At kapag nagiging mahirap ang laro, siya pa rin ang malalaro na hinahanap ng lahat. Pero hindi na lang kay Messi umaasa ang Argentina. Marahil ito ang isa sa pinakamagandang balita para kay Scaloni. Dahil sa paligid ng kapitan, may mga manlalarong lumago na ngayon ay kaya magdesisyon ng laro mag-isa. Si Julian Alvarez ay nasa isang natatanging sandali. Ang kanyang liksi, tuloy-tuloy na presyon at kakayahan na umatake sa mga espasyo ay ginagawa siyang isang permanenteng banta sa kahit anong depensa. Katabi niya si Lautaro Martinez, forward na halos palaging nasa loob ng area ng kalaban. Laging handa si Lautaro Martinez sa rebound, cross o pangalawang galaw. Sa midfield, malakas din ang kumpiyansa ng Argentina. Nagdadala si Rodrigo de Paul ng tindi, balanse at pamumuno. Si Alexis McAllister naman ay nagbibigay ng pahinga, talino at kakayahang sumugod. Si Enzo Fernandez ay mahusay sa paglabas ng bola, may magandang pananaw at kayang basagin ng depensa sa kanyang mga pasa. Sa depensa, mahirap pa ring talunin ang Argentina bilang koponan. Dahil sa karanasan ni Christian Romero, pamumuno ni Nicolas Otamendi at kumpiyansa ni Emiliano Dibu Martinez, matatag ang koponang Albiceleste. Kapag ang laro ay pumapasok na sa mga sandali ng matinding tensyon. Ngunit dito rin lumalabas ang isa sa mga pinakamalaking hamon para sa Argentina. Huwag maging kampante dahil ang Cabo Verde ay wala talagang anumang mawawala.